Good afternoon po, Sir Raffy Tulfo. Ako po si Angelina Quinde, 19 years old po at single parent po. Ihingi ko po sana ng tulong yung baby ko para sa kanyang oxygen concentrator. 3 months na po kami andito sa ospital at 1 buwan po siya higit na tubuhan sa ICU po. Ang kalabas lang po namin noong September 30 po. Sana po matulungan niyo po kami para rin po sa panggatas ni baby at sa mebok rin po na pinapahid po sa tiyan niya dahil meron po siyang phallus, silabas po yung atay, lahat ng intestine niya at stomach niya po. May butas din po siya sa puso. Sana po matulungan niyo po kami. Dr. Balse, ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kami po'y napatawag tungkol po sa pasyente ninyo na si Baby Anika Jewel na ngayon na nakakonfine po sa inyo dyan. Ano bang pinaka-latest? Anong situation niya ngayon, doktora? Sa ngayon po, sir, ay kakalabas niya lang po ng ICU namin. Bale, nandito na po siya sa general ward. Palabas na po siya, tapos na po siya ng mga antibiotics niya. Kaso hindi pa po sila maka-process ng pag-uwi kasi may kulang pa pong gamit para po makauwi po sila. Kasi kailangan po 'yon sa bahay po nila. Okay. Para kay baby. Ano po yung kulang na gamit po, doktora? Ang kailangan po ni baby ay oxygen concentrator. Oxygen Kasi po kahit po makauwi siya, kailangan niya pa rin po ng oxygen. Gaano ka-importante po yung oxygen concentrator po? Kasi po bumababa po yung oxygen niya kung wala pong oxygen. So, sobrang kailangan po talaga niya na makakuha ng oxygen concentrator. Kaya po naghahanap po kami ng pwedeng mapagpunan or pagbigay po para kay baby. Ako na pong bahala. Ngayon po mismo. Meron dito kasi may oxygen at worth 25,000, may 65,000, may 45,000. Kung natin itong 65,000. Gaano katagal po itong 65,000 na oxygen concentrator, ma'am? Gaano katagal niya magagamit to? Actually, sir, depende po sa gamit ni baby Kasi kapag nakauwi naman po siya, hindi naman po yan 24 hours na nakakabit sa kanya. So siguro po mga 1 to 2 months po magtatagal naman po. At refillable naman po to, Doc, di ba? Kung halimbawa Yes, naubos po. na, pwedeng ba pa-refill ulit? Yes po, pwede po. Opo. Okay. Ano naman po yung prognosis niya po, Doc, si baby Anika? Ngayon po, sir, ang sitwasyon kasi po ni baby, meron nakalabas po yung bituka niya. Oh. Tapos meron din po siyang butas sa puso. And yung pneumonia po ay kakagaling niya lang. So pag nakauwi po sila, talagang kailangan po na maingatan ng buti si baby kasi prone po siya sa mga infection dahil po sa kondisyon niya na marami po siyang mga comorbidities or marami po siyang mga iba pang sakit. Gaano katagal, ma'am, nakikita nyo? Ilang buwan? At ano pa po mga dapat gawin para totally maging normal na po yung kanyang kalusugan? Yung sa bituka niya po kasi, sir, andun na po kasi yun hindi na po siya na repair. So, yung sa butas naman po sa puso, eventually ay magsasara naman po siya. Napaliwanag na din po namin yun sa mother niya. And yung pneumonia po, sa ngayon po ay gumaling siya sa pneumonia. Pero mataas pa rin po ang chance na, high risk po kasi siya na baby. So, mataas pa rin po ang chance na makapitan po ulit siya ng pneumonia. And iba pa pong infection. Pero ngayon po ay ano naman po si baby gising naman siya, masigla, gumaling na po siya. Kasi matagal din po siyang na-admit sa ICU na nakatubo. Okay. So lahat po kami ay masaya na ngayon makakauwi na siya finally. Okay. Pero merong time na darating na magiging normal na rin po yung kanyang kalusugan, Doc? Hindi po siya kasi 100% na magiging, kumbaga, as a child, no, hindi po siya magiging 100% na okay. Since hindi na, parang lifetime na po. Kumbaga, yung sakit niya, yung magiging oxygen support, tapos follow up lang po lagi sa doktor, pero hindi na po siya hindi po siya lalaki tulad ng ibang normal na mga bata. So, ibig sabihin, constant, basta tuloy-tuloy lang pong pagpapagamot sa kanya, she'll be okay. Opo.
Yes po. Opo. She can still live a normal life. Basta tuloy-tuloy lang po yung gamutan. Huwag lang pabayaan yung Yes pagpapagamot po, sa basta kanya. po magpa-follow up lang po palagi Okay. sa doktor po. At nandiyan naman po kayo. And then of course kami nandito para tulungan. Naiyak ng tuloy si Lola. Sige po, Doc, kami na. So paano ko po pa iparating yung oxygen concentrator? Papadala ko po diyan ngayon mismo para ma-release na po siya. Opo, pwede naman din po. Meron ho bang mga babayarin pa na hindi pa na-settle para bayaran ko na rin po pagpunta ng... Ang alam, kasi sir, ang alam ko po ay meron pa po silang isa-settle na bill. Wala pa po kasi ngayon ng na quotation since di pa po sila ma-discharge. Pero once ma-discharge na po, saka po sila bibigyan ng final bill po nila. Sige po, isa-settle ko na rin po yung bill. Pati po yung 65,000 na oxygen concentrator ayusin po namin. Okay? Thank you so much po. Isang tanong na naman po. Tanong po ng isang netizen namin. Hindi na po madala sa surgery itong sakit ni baby, Anika. Opo, hindi na po siya nadala po sa na surgery. Hindi na po na-repair. Kasi po masyado pong malaki po yung mga nakalabas na internal organs, yung bituka niya po. Kaya nung sanggol pa po siya, hindi na po nagawa yung surgery. Kasi po simula po nung pinanganak siya ay ganun na po siya. Basta ang importante, basta tuloy-tuloy yung gamutan, kaya pa rin niya po mamuhay ng normal tulad ng ibang mga bata. Yun nga lang, hindi na normal na pwede siya maglaro, labas dyan anytime na gusto niya. Kailangan ingat din, dapat meron palaging bantay. Hindi siya pwedeng basta-basta ma-expose na lang dyan sa labas at madali siya kapitan. Yes, Sabi niya nga po, tama. Opo, tama po. Sabi po ni Alejandro Reclosado, cute ka raw, Doc. Ha? Yan po, binabasa ko lang po yung netizen. Sabi, Nakakagulat na po. ayan po, cute si Doktora, sabi ni Alejandro Reclosado. Yung isa po, naligaw ata, sabi yung cute mo raw, Doktora. Yun lang po. Thank you po, Doktora. Salamat po, sir. Opo. Magandang hapon po, Doktora. Angeline, Hello po, sir. nakausap namin yung Doktora ng baby nyo. Okay naman. Basta tuloy-tuloy daw yung gamutan. Hindi nga lang siya maging tulad ng mga normal na bata. Niya pwede magulong-gulong dyan sa lupa, lundag-lundag dyan. Normal pa rin buhay niya, kaya lang hindi na siya pwedeng basta-basta ma-expose sa labas. Magala-gala sa mall. Kapag uso naman ng kaso, hindi mo siya pwedeng ilabas. Okay lang. Diba? Pero pwede pa rin siya maging estudyante, mag-aral. And all. Luwas at tuloy-tuloy gamutan. At yung pong sinasabing oxygen, ipoprovide ko na po, itong 65,000. Malaki-laki din, 2 to 3 months. Ngayon, pag naubos na po ito, sabihin nyo na sa amin, dapat po 1 or 2 weeks before na maubos, sabihin nyo sa amin para ipaparefill natin. Okay? Ngayon po kasi si Anika po, bumaba na naman po yung autosat niya, tapos namutla po siya. Ha? Baka daw po na aspirate, pero wala pa naman po sinasabi sila, Doc. Nebulizer po ngayon si baby kasi ayun nga po, nahirapan na naman po siya huminga. Hingal na naman po siya. Tawagin si Before po Doktora. kasi ipasok siya ng ICU, hiningal po siya. Tapos ngayon po, ganoon din po yung pinapakita niyang sign. Tapos ang sabi po kagaya nila, Doc, sa akin, baka matubuhan na naman daw po. Pero hindi pa naman po sigurado. Wag natin muna ilabas. Basta't kami, magbibigay ko sa ng commitment, itong oxygen, naka-standby ito. Opo. Sa oras na magbigay ng release order, yung hospital, lalo itong si Doktora ninyo, si Doktora Nikki Balse, doktor ng baby nyo, once na magbigay siya ng release order, yung oxygen, kasama na sa pag-uwi nyo sa bahay. Opo. Okay? At hindi na sa oxygen, pati mga pangailan ni baby, mga gastusin yan. At saka yung bill pala, meron kayong bill na titira dyan, sasagutin ko na rin. Opo. Okay? Opo, thank you po. Okay. Andito yung mama mo, kanina pa naiyak. Sabi mo, wag malungkot at nandito tayo magtutulungan. Angeline, alam mo yun, G. Palagi ko sinasabi sa'yo, di ba, magpakasasag ka, magpakalakas ka. Alang-alang kay Anika, G. Sabi ko sa'yo, number 1 ang prayer, G. Alam mo, G, lagi ko sinasabi sa'yo, walang imposible sa Panginoon, G. Alam mo yan? Lagi natin iniiyak si Anika, di ba? Pero, thank you, Lord, dahil ayun nga, naging okay siya. Di ba? Alam mo yun,
Ang sakit lang sa akin. First apo niyo po ba ito? Opo. Ngayon ko lang din nalaman na ayun niya sinasabi na ni Doc na hindi siya magiging normal pero hindi pa rin. Ang lakas din ng ko talaga kay Lord na Lord, magiging normal pa rin talaga si Anika. Kasi si Lord lang naman talagang nakakaalam ng lahat, G. Basta, G, ang pakiusap ko sa'yo, G. Please lang, G. Please. Nagmamakaawa ko sa'yo, G. Kalimutan mo na ang lahat, G. Magpatawad ka. Please. Ayun lang ang inaano ko sa'yo, G. Magpatawad ka. Kasi walang imposible, G. Bitawan mo na ang lahat, G. Kung ano yung nasa loob mo, Huwag ka nag-kim-kim, G, ng sama ng loob. Please, yun lang ang pinapakiusap ko. Huwag ka mag-kim-kim ng sama ng loob, G. Lahat kalimutan mo na, G. Alang-alang lang kay Anika. Alang-alang lang kay Anika, G. Yun lang, mabigat din kasi sa loob ko, G. Kasi ako pinipilit kong maging tahimik na lang. Ayun nga yung tahimik, maging masaya, G. Focus tayo kay Anika. Basta prayer lang, G. Lahat malalagpasan natin to, G. Ma'am, Hindi bakit mo naman kasi nasabi na magpatawad? May something kasi sa kabilang side, sir. Sa kabilang side, meaning yung parents Opo, pero nung asawa ni sa ano? side po, sa kabilang side. Kaya nga Pero, po, parents ng asawa ni Mama Angeline. opo, pero okay naman talaga sila. Kahit ako po, proud din naman ako sa kanila sa mga tulong nila mula umpisa. Mula nung 1 month pa lang ang tiyan niya, talagang nandoon naman po talaga yung pagbibigay ng tulong nila. Pero dumating din yung point, siyempre, stress din yung anak ko. Nagkaroon sila ng problema nitong July hanggang August. Mama Angeline, nasaan na po yung tatay ni Anika, yung mister nyo? Nagtatrabaho naman po siya, tapos nagbibigay naman po siya 1.5 weekly. Ang akin lang po, sir, kasi dumating po sa punto na kailangan po talaga namin ng oxygen noong time na yon. July 9 hanggang August 3, hindi sila nagparamdam. Noong time na July 9 hanggang August 3, sir, ang hinahanap po namin is oxygen. Ang kinakasama ng loob ko, sir, pauwi na po kami noon. Ngayon, nagsabi po ako sa biyanan ko na baka pwedeng kasi meron po sila eh. Sila po talaga yung kaya nilang ibigay yun eh. Yung Okay, ganun, sir. anong trabaho po ni mister? Construction po. Okay. Tapos sabi mo yung parents, meron, sabi may kaya. Meron po sila. Nagpapautang po sila, sir. Nagpa-5 weeks po sila. Okay, sige. Lagi Well, po sila nasa outing, sir. outing? Tapos yung sa outing po sila, yung anak ko nasa ospital. Marami po akong pruweba, sir. Nagiinuman po sila yung anak ko nasa ospital. Kumukontak po ako sa kanila. Ang sabi ng biyanan ko sa ex ko, sabi niya, wag mong patayan mo na cellphone yan. Wag daw ako sagutin kapag tumawag daw ako, sir. Okay, Ma'am Angeline, maganda po yung payo ng mama mo na kung meron kang sama ng loob, kalimutan mo na muna yun, focus ka lang muna kay baby mo. Yung para hindi ma-distract attention mo, focus ka kung paano mo maalagaan ng mas maigi yung baby mo. Okay? Tama yun. Napakagaling na mami mo. Maganda yung turo niya. Focus ka muna kay baby. Huwag mo nang problemahin yung side, yung kabilang side. Kung ano man yung mga sama mo ng loob, kalimutan mo na. Andito naman na kami. Tutulong kami. At saka isa pa, yung sinabi ng doktor na hindi na siya maging normal forever, etc. Yun ay opinion ng doktor na siyensya yan. Pwedeng totoo, pero ang mas totoo para sa akin is yung Panginoon. Amen. Opo. Yung milagro. Yes. Naniniwala ko sa milagro. Maaaring nga sabihin ng doktor, wala na. Pero paano kung sinabi ni Lord, meron pa? Sino magkukontest niyan? Kaya tama yung sinabi ni mama mo, umasa lang tayo sa Panginoon. Umasa lang tayo at magdasal tayo palagi, okay? Walang iba, kundi dun sa taas. Dasal ka lang. Lahat tayo dadasal para sa kay baby, okay? Opo, sir. Thank you po. Ralph! Hello po Papa, good afternoon po. Yan ang gusto ko, Ralph. Ralph! Opo. Abay, Opo, kailangan tulong mo rito, Ralph. Kailangan ka Opo, namin. opo. Buti ang mga netizen, Opo, kanina pa ako kinukulit. Kasi alam ko si Ralph nasa Singapore eh. Nakabalik ka na, Ralph? Opo Papa, nandito na po. Very good, very good. Okay, Ralph. Kailangan tulong mo kasi meron dito isang baby, kawawang-kawawa. He needs oxygen. She needs oxygen. Kasi Opo. butas yung puso, tapos may tubo sa bituka, etc. Mahabang gamutan.
ako ay magpe-pledge ng oxygen worth 65,000 plus 35, sarado 100. Magbibigay po siguro ako, Papa, ng 30,000 pesos po 30. pandagdag. Ayun, malaking bagay yan, Ralph. Malaking Thank tulong you yan po. sa pang-araw-araw nila. Opo. Ayun. Opo. Ralph, I'm so very proud of you. Maraming salamat po, Gusto Papa. mong bigay ng mensahe, pampalakas ng loob sa mama ni Anika, si Angeline Akinde, 19 years old, nakikinig na siya ngayon. Bigyan mo siya ng payo para lumakas ang loob. Kayang-kaya niyo po yan, ma'am. Katulad nga po nung sinabi ni Papa, basta have faith lang po tayo sa Panginoong Diyos at marami naman pong nangyayaring miracles. Basta po, trust lang po, trust. Kayang-kaya po yan, Nay. Narinig niyo po, Ma'am Angeline, yung payo ni Ralph. Oh. Thank you po. Walang imposible pag kumilos na yung nasa taas. Amen po. Amen. Di ba? Dapat buong tiwala natin, ibuhos natin sa Kanya. Do your best and God will do the rest. Amen. Di po ba? Apo. Oh, di ba? Okay, Nay? Sige, Ralph. Again, Ralph, thank you very much, Ralph. I'm very, very proud of you as usual. You always make Thank me you proud po. of you and very happy. Thank you, Ralph. Thank you po sa opportunity. Thank you po. Ma'am, Angeline, and Ma'am Jocelyn, yung bill sa hospital, sasagutin ko. Tapos yung oxygen, sasagutin ko. And then meron akong 35,000 bonus para sa pang-araw-araw ninyo, mga pangailangan, Thanks, God po. pamasahe. And then si Ralph nagbigay ng 30. So meron kayong 65 na pwede nyo gastusin, gamitin kung saan yung mga pangailangan na yun. Okay, sige. Ingat ka dyan, Ma'am Angeline. Focus. Opo, sir. Thank you po, sir. Opo, focus ka lang dyan sa baby, ha. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano ng mga sama ng loob. Kalimutan. Apo. Nilabas ko lang po yung sama na loob ko sa po taga mapagsabihan. Okay. Sige, okay lang yan. Pag may sama ka ng loob, talk to your mom. Kausapin yung mom mo, kung mga trusted relatives mo, doon ka magbuhos ng sama ng loob, magkwento ka. Kailangan mo yan, hindi mo pwedeng kimkimin yan kasi baka sumabog ka. Tama yung ginagawa mo. Hindi po kasi sir, syempre po, ang iniisip ko po talaga, may problema na po yung mama ko sa bahay. May problema pa po ako dito. Syempre, ayoko naman po makadagdag. Ang kasakit po kasi syempre ginusto ko to, parang inaako ko po yung lahat kasi kawawa po yung mama ko kung magkasabi ako sa kanila, stress na sila, dagdagan ko pa yung parang ganun po, yung thinking ko na ginusto ko to, kasanan ko to, ako solohin ko, parang ganun po. Kasi kahit yung tatay po ni Anika, hindi naman po nakikipag-ooperate eh. Katulad po na, pinapapunta ko po siya ngayon dito para sana pantayin yung anak ko kasi ako po marami po akong lalakarin ng mga gamot niya na bibilin sa labas, na kung ano-ano pa po, sa suwa lalakarin ko. Apo, wala pong may iwan sa anak ko. Pinapaiwan ko po yan dito. Kung sino yung makasamahan ko ito, iniiwan ko na lang po mag-isa yung anak ko. Ma'am, kung kailangan nyo lang po para may mabugahan, ibibigay po namin sa iyo number ni Shari o ni Odette. Totoo po yan na meron kayong mapagsabihan ng problema, pero kung makikinig sa inyo, okay ba sa iyo, Shari? Wala pong problema, sir. Ayan, okay. Sige po, Ma'am Angeline, ingat po kayo. God bless po. Okay? Thank you po, thank you. Sige. At ma'am, huwag ka munang umalis. Yung pera, bibigyan namin sa iyo ngayon. Pero yung sa oxygen, standby lang po tayo. At saka yung tao nito, yung bayan sa bill. Siyempre, pag check out, kami na hong mag-arrange. For the meantime, hindi ka uwi ng zero. Hindi ka uwi ng luhaan. May pera kang uwi para sa apo mo at sa anak mo. Okay. Salamat po, Nay. At alam mo, hanga ako sa inyo, Nay. Yung payo mo kanina, nakakagulat. Wala naman kasi ako magagawa. Kung hindi lang talaga manalangin. Kasi kung sasabihin ko sa ibang sa kapwa ko, tao lang din, hindi ko naman ma-assure kung matutulungan nila ako. Alam ko wala. Lalo na pagdating sa pera. Kaya minsan sa bahay talagang umiiyak na lang ako. Kaya mamaganda yung payo Yun kanina talaga. na mag-focus ka na lang sa baby mo, yung sama ng loob na meron, kakalimutan mo, napakagandang payo po yun. Okay? At God is good. God is great. To God be the glory. Amen po. Yan po, dahan-dahan nasusolve na yung problema nyo. Salamat po sa paglapit sa amin. Salamat po sa tiwala. Thank you po. At nandiyan naman din po si Ralph. Kasi sabi sa akin ni Ralph, Papa, pag meron mga bata, baby, na nangangailangan tulong, tawagan mo ako. Ayan. Sabi ni Ralph yan. Kahit na siya ay District 2 ng Quezon City, gusto niyang tumulong kahit na sa ibang lugar.
nagustuhan ko yung ugali, napakaganda ng ugali ni Ralph. Kumbaga, kung tutusin, dapat doon lang siya sa District 2. Kasi tulungan niya, kasi marami din dapat tulong sa District 2. Siyempre, hindi niya pinapabayaan yung mga constituent sa District 2. Very active siya, umiikot siya palagi. Opo. Pero ang gusto niya mangyari, kapag meron pa sa ibang lugar, isali ko raw siya. Lalo na pag mga bata. Yun sabi niya sa akin, kabilin-bilin sa akin. Kaya tuwing may mga sakit, mga bata, mga kabataan, sinasali ko siya. Base sa kanyang, sangayon sa kanyang kahilingan. Kaya again, salamat Ralph. Okay, sige po Nay, okay na po yan, solve na yan. Angeline, ingat ka dyan at punta ka na kay baby. Ayusin, sikasuhin mo sa baby ha. Okay? Opo, thank you po, Kami lang sir. bala God dito bless sa po. mama mo. Ingat ka dyan. God bless, sir. Thank you so much po. Yes ma'am. Thank you po ma'am sa tiwala ha. Okay. Opo. Nay. Sir Rafi, thank you po. God bless po. Opo, ma'am. Salamat sa Diyos. Lola Jocelyn, nandito po kami para ihatid po sa inyo yung pangako ni Senator Raffy Tulfo at ni Congressman Ralph Tulfo ng District 2, ang 65,000 pesos tulong pinansyal po para po sa inyong apo. Ito po Lola, tanggapin niyo po yung galing po kay Congressman Ralph Tulfo na 30,000. Pabilang po Lola. Thanks God po. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30. At Lola, ito naman po yung 35,000 pesos galing po kay Senator Raffy Tulfo. 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 35. Hindi po natatapos Lola dito yung tulong dahil nabanggit po na bibilhan pa ho natin ng oxygen si Baby Anika sa East Ave Medical Center. Tomorrow po ay pupuntahan po namin kayo doon para matignan din po namin si Baby. At lahat po kung ano po yung kakailanganin niya po doon sa kanyang oxygen, yun po ay bibilhin mo natin. So bukas po, wag po kayo mag-alala, pupuntahan po namin kayo. Idol Raffy Tulfo po, maraming salamat po sa tulong na ito po. Napakalaking bagay po sa amin po talaga, lalo na kay Anika Jewel po sa lahat ng pangangailangan, sa maintenance niya po. Thank you po. Thank you po kay Kong Ralph Tulfo po. Maraming salamat po.